You're hired, Miss Mendoza. Congratulations. Sabi kay Nadine, ng head nurse ng St. Gabriel International Hospital. Bago siya natanggap doon ay 9 na taon siyang nag-volunteer sa iba't ibang hospital. Nagtrabaho sa call center at nag-sideline ng kung ano-ano. Nag-aaral pa lang siya ay pangarap na niyang magtrabaho doon. Kaya nang marinig niya na nangangailangan doon ng bagong nurse, ay lumuwas pa siya mula sa La Union, patungo sa Makati para mag-apply. Ngayon natanggap na siya roon, ay maghahanap na naman siya ng apartment na matitirahan niya. Sigurado ay maiintindihan siya ng mga magulang niya kung bakit sa Pilipinas niyang gustong magtrabaho bilang nurse. Wala siyang planong may ibang bansa dahil para sa kanya ay para talaga siya doon. Prestiyoso ang hospital na iyon. Moderno ang mga facilities at magagaling ang mga doktor doon. Mataas din ang pasweldo roon at maraming benefits ang matatanggap ng mga empleyado. Higit sa lahat, pugad iyon ng mga naggugapuhan at nagagandahang doktor at nurse. Tila requirements doon ang good looks. Bahagi na rin siya ng hospital, kaya masasabi niyang maganda rin siya. Ang haba-haba talaga ng buhok ko, sabi niya sa kanyang sarili. Ngumiti siya. Thank you, Mrs. Cabrera. Pasasalamat niya sa nurse na nag-interview sa kanya. Maganda ang credentials mo, kaya nakapasok ka rito. Don't thank me. I just did what I had to do. Sabi nitong hinitian siya. Gumanti siya ng ngiti at nagpaalam na. Pupunta siya sa paborito niyang pizza parlor at ititreat niya ang sarili niya ng pizza. Pagbukas niya ng pinto, ay hindi niya inaasahang makikita ang langit. Marami siyang nakikitang gwapo pero iba ang kagwapuhan ng lalaking kaharap niya. Taglay nito ang mukha at katawan na tiyak na nagpapatulala sa kahit sinong babae. Isa na siya roon. Miss, untag sa kanya ng gwapong lalaki na nagpatigil ng daloy ng kabaliwan niya. Ho? Nakaharang ka sa pintuan. Sabi nito na tuluyan nang nagpabalik sa kanya sa tamang pag-iisip. Sorry. Hinging pa umanhin niya rito. Umalis siya sa daraanan nito. Ilang sandali nang nakasara ang pintong nilabasan niya at pinasukan ng lalaking gusto niyang mapasa kanya ay nakatunga nga pa rin siya. Ganun pala ang feeling kapag nakilala na ang true love. Pakiramdam niya ay tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Masyado nang matagal na nakaawang ang bibig mo. Mind closing it? Nakakahiya na. Sabi ng lalaking papalapit sa kanya. Pinagtaasan niya ito ng isang kilay dahil sa sinabi nito. Lalong tumaas ang isang kilay niya nang makilala niya ang kumag na sumira sa moment niya. Kenneth? Well, dito ka nagtatrabaho? Aba, tumatanggap pala ang St. Gabriel ng pangit? Pang-iinis niya rito. Kung tinanggap ka nila rito, well, siguro nga tumatanggap ang St. Gabriel ng pangit. How disappointing. Ganting sabi nito. Pumapalatak pa ito at sinuri ang kabuuan niya. Sa paraan ng pagtingin nito, ay mukhang hindi nito nagugustuhan ang nakikita. What do you mean by that? Nakapamaywang na tanong niya. Ano ba sa palagay mo? Ang dali-dali namang intindihin ng sinabi ko. Sabi pa nito bago siya nilagpasan at pumasok sa pintong nilabasan niya. Nanggigigil siya sa inis. Nasira ang napakagandang araw niya dahil sa nakita niyang lalaki na walang ibang alam na gawin kundi ang manira ng araw ng kapwa. Kenneth had been her classmate back in college. Pareho silang nag-aral nito sa St. Louis University sa La Union. Mula nang makita niya ito, ay hindi niya na ito nagustuhan. Paano ay simpatiko nga ito, pero saksakan ng yabang. The feeling seems mutual, dahil ayaw rin ito sa kanya. Masyado raw siyang maingay para sa isang normal na babae.
Mula noon ay walang araw na hindi sila nag-aasaran kapag nagkakaroon sila ng pagkakataon. Pagkatapos ng graduation nila, ay wala na siyang narinig tungkol dito. At ngayon ay muling nag-cross ang landas nila. Sa iisang hospital pa sila magtatrabaho. Ayaw niyang ma-stress at pumangit kaya iniwasan na lang niya ito. Kailangan niya ang lahat ng kagandahan niya para makuha ang true love niya at hindi ang isang sugo ng lamang lupa. Na Kenneth na iyon ang sisira sa plano niya. Unang araw sa trabaho ni Nadine, nasa nurse station siya at naghahanda ng mga gamot para sa mga pasyente. Nadine? Napatingin siya sa tumatawag sa kanya. Isang magandang babae ang nasa harapan niya. Parang kinikilala siya nito. Pamilyar ito sa kanya, pero hindi niya alam kung saan niya ito nakita. Ako nga. Bakit? Nakakunot na tanong niya. Hindi mo ba ako nakikilala? It's me, Kirsten. Pakilala nito. Sandaling napatitig siya sa mukha nito bago niya naalala kung sino ito. Kirsten? Iyong classmate ko noong high school? Halos hindi niya ito nakilala dahil malaki ang pinagbago nito at napakaganda na nito. Dati pa ay alam niyang malayo ang mararating nito. Bakit hindi? Matalino at masipag itong mag-aaral. Idagdag pang mayaman ang pamilya nito. Ako nga, dito ka nagtatrabaho? Yes. Ikaw? Dito ka rin ba nagtatrabaho? She saw the nameplate pinned to the left pocket of her coat. Doktora ka? Tumango ito. Dumadalaw lang ako sa mga pasyente kong na-confine dito. I have my own clinic. Wow, ang galing mo naman. Nakakaganda ba ang med school? You look stunning. Nasa jeans lang iyan. Biro nito. Natawa si Nadine. May itatanong pa sana siya pero hindi na niya na ituloy. Dahil nakuha ang atensyon niya sa papalapit na lalaki. Ang true love ko. Sambit niya. Natutulala siya habang sinusundan ng tingin ang lalaking dumaan. Napahawak siya sa kanyang dibdib na parang mahuhulog ang puso niya kapag hindi niya iyon ginawa. Ha? Tila naguguluhang tanong ni Kirsten. That guy? Siya ang lalaking nakatadhana para sa akin. Sagot niya at itinuro dito ang lalaki. Nilingon nito ang lalaking sinasabi niya at napailing nang bumaling ito sa kanya. Si Paulo ang true love mo? Imposible. Nalaglag ang balikat niya. Bakit imposible? Pwede namang magawa ng paraan para maging posible na silang dalawa na Mr. True Love niya. Napangiti siya sa naisip niya. Unang-una, dahil mas bata siya sa iyo. Putol ni Kirsten sa daloy ng isip niya. Age doesn't matter. Mabilis na sabi niya. Pangalawa, mukhang walang hilig sa babaeng lalaking iyon. Napaawang ang mga labi niya. Bakla siya. Naintrigang tanong niya. Dumarami na talaga ang mga lalaking nahihilig sa kapwa lalaki. Kapag nagkataon, isang malaking kawalan si Paulo. Sayang ang jeans nito. Iiyakan talaga niya iyon. Hindi. Masyado lang siyang seryoso. Hindi ka papansinin noon kahit magpapakyut ka pa sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi ako magpapakyut. Anak siya ng may-ari ng hospital na ito. Sabi ni Kirsten sa kanya. Talaga? Sayang naman. Hindi kasi ako pumapatol sa lalaking sobrang yaman. Hindi niya alam kung bakit inilalayo niya ang sarili sa mga mayayamang tao. Siguro dahil simple lang siya at hindi kayamanan ang pamilya niya. Kaya ganoon. Siguro din ay naimpluwensyahan siya ng mga napapanood niyang palabas sa pelikula at sa television. Na kapag mayaman ang bidang lalaki at mahirap naman ang bidang babae, ay inaapi-api ng mga kapamilya ng lalaki, ang babae.
Ayaw niyang mangyari iyon sa kanya. Hindi siya magpapaapi sa kahit na sino. Okay lang yan. Marami pang gwapo rito. Hindi ka na mawawalan. Pampalubag loob ni Kirsten. Napangiti siya. Pansin ko nga, Dok. Ikaw, Dok. Sino na binwit mo sa mga gwapo rito? Usisa niya sa kaibigan. Wala nga eh. Talaga? Mabuti naman kung ganoon. Nasisiyang sabi niya. Bakit naman? Nakakunot na tanong nito. Kasi may makakasama na akong maghanap ng lalaki. Sagot niya sa kapilyang ngumiti. Sira ka talaga. Maganda naman. Napailing na lang ito sa kanya. Nakakunot ang noo ni Kenneth habang tinitingnan niya si Nadine. Nakausap at katawanan ng isa sa mga kasamahan nurse nito. Oras ng trabaho, pero wala itong ginawa kundi magpapakyut. Nang hindi na makatiis, ay lumapit siya sa mga ito. Nurse's station ito, hindi flirting corner. Pasupladong sabi nito. Bumaling sa kanya si Nadine. As usual, magkasalubong na naman ang mga kilay nito. Sorry po. Hinging pa umanhin ng nurse na nakausap nito bago nagpaalam na umalis. Ano ang karapatan mong sabihin at gawin iyon? Sino ka ba? Para makisawsaw sa amin. Sita ni Nadine sa kanya. Tiningnan siya nito nang walang bahid ng anumang emosyon. Naaalibadbaran ako sa inyong dalawa. Pwede ba? Maghanap kayo ng ibang lugar para pagchichismisan ninyo. Huwag dito. At huwag sa oras ng trabaho. Paninirmo nito sa kanya. Hindi ito natinag. Sa halip ay humalukip-kip pa ito at pinagtaasan siya ng kilay nito. Di huwag kang tumingin. Paasik na sabi nito sa kanya. Hindi na siya nagsalita pa dahil dumating ng isang nurse na kasama nito. Good morning, Doc Kenneth. Bati sa kanya ng naturang nurse na ginantahan ng niya ng tango. Kumunot ang noo ni Nadine. Bakit Doc ang tawag niya sa iyo? Tanong nito nang balingan siya. Siya naman ang napakunot noo. Hindi ba halatang doktor siya? Ang akala yata nito ay nurse din siya na katulad nito. Gusto niyang matawa sa isiping iyon. Malamang dahil doktor ako, sagot niya. Pinagtaasan siya nito ng isang kilay. Tila hindi naniniwala sa kanya. Di nga. Yang hilatsang iyan, magiging doktor? Hindi nga ako makapaniwalang nakagraduate ka ng nursing. Ang makatapak pa kaya ng med school? Pang-iinsulto nito sa kanya. Ipinakita niya rito ang nameplate niya para ipabasa rito ang nakasulat doon. Sandaling natahimik ito nang mapatunayan na doktor nga siya. Naniniwala ka na? Hindi mo pa rin ba napansin na hindi ako nakasuot ng uniform ng nurse? Ngayon, mukhang ako pa ang may karapatang magduda kung paano ka nakapasa sa nursing. Maski common sense, wala ka. Sabi niya, saka pumalata. Nanatili itong tahimik habang tinitingnan siya. And he had to admit, she looked very cute as she looked at him with the phone on her face. Hindi kita tinitingnan at wala akong pakialam sa iyo. Kung may suot ka mang uniform o wala. Paasik na sabi nito sa kanya. Pero paano ka naging doktor? Nagtatakang tanong nito. Pakiramdam niya ay nahilo siya. Hindi ba kapanipaniwala rito na isa siyang doktor? Gusto na talaga niyang matawa rito. Pero pinigil niya ang sarili at pinanatiling matigas ang anyo ng kanyang mukha. Ayan ka na naman sa mga walang kwentang tanong mo. Naiinis nang sabi niya rito. Alin ang walang kwenta roon? Naguguluhang tanong nito. Lahat ng iyon. Tinalikuran niya ito. Tinawag siya nito pero hindi niya ito nilingon. He secretly smiled. Tuloy-tuloy siyang naglakad papunta sa opisina niya. For some strange reason, parang gumaan ang pakiramdam niya.
At ang weird, napalingon si Nadine sa kasamahan niyang nurse na si Carmina. Doktor pala rito ang kumag na iyon. Sino ang kumag na tinutukoy mo? Nagtatakang tanong nito. Iyong impaktong Kenneth na iyon? Sabi niyang nangahaba ang nguso. Bakit mo namang tinatawag na impakto si Dr. Kenneth? Mukhang anghel naman ang mukha noon. Nakaka-inlove nga siya. Kinikilig na sabi nito. Iyon ba ang mukhang anghel? Hindi kasi kasya ang dalawang sungay lang sa isang iyon. Kaya pati sa katawan ay tinubuan ng sungay dahil sa sobrang sama ng ugali. Patuloy na paninirang puri niya kay Kenneth. Sumimangot si Carmina. Bakit mo ba sinisiraan si Doc Kenneth? Wala naman siyang ginagawang masama sa iyo. Pagtatanggol nito sa kaaway niya. Napaismid si Nadine. Wala ka kasing fourth eye, kaya hindi mo pa nakikita ang tunay na pagkatao ng lalaking iyon. Kumunot ang noo nito. Fourth eye? Meron bang ganoon? Oo. Kung ang third eye ay para sa mga multo. Iyong fourth eye naman ay para makakita ka ng impaktong nag-anyong tao. Paliwanag niya. Umiling ito. Ewan ko sa iyo. Pagkasabi niya na ay umalis na ito. Nagtatakang sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makalayo na ito. Kinikinita pa rin niya ang tsinitong mga mata ni Kenneth na binagaya ng mga habang pilik mata. Ang matangos na ilong nito at natural na pink na mga labi. Napapailing na lang siya na ipinagpatuloy niya ang paghahanda ng mga gamot. Ilang minutong nag-aabang ng taxi si Nadine, pero madalang yata ang dumaraang taxi sa kaling iyon. Pulos jeep at pedicab ang mga nakikita niyang dumaraan na pwede niyang sakyan. Dahil malilate na siya at mahigpit ang kanilang hospital sa oras ng trabaho, kaya napilitang siyang sumakay sa jeep kahit malakas ang ulan. Pagbaba niya ng jeep, ay pinasadahan niya ng tingin ang puting uniforme niya. Nalukot ang mukha niya nang makitang nadumihan iyon. Napailing na lang siya at mabilis na pumasok sa hospital. Nadoble ang kamalasan niya nang makasalubong niya sa lobby si Kenneth. Nagbago na bang uniforme ng mga nurse dito? Pumangit yata, sabi nito. Kahit hindi nito sabihin ay natitiyak niyang siya ang pinaparinggan nito. Umiiling-iling pa ito habang nakatingin sa kanya. Ang demonyo talaga. Alam na alam kung kailan ang bad timing. Pwede wag ngayon? Naiinis na sabi niya rito. Nagkibit balikat ito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Pumapalatak pa ito bago siya nilagpasan patungo sa mundo ng kadiliman. Umuusok ang ilong niya na sinundan niya ito ng tingin. Nadine, ano ang nangyari sa iyo? Pukaw na nag-aalalang boses ni Marcos sa kanya. Isa rin itong nurse na kasama niya sa duty ngayon. Minalas lang. Maikling sagot niya. Disturbing yung kulay ng uniform mo. Naging brown. Sabi pa nito. Huwag mo nang ipaalala sa akin, Marco. Wala sa mood na sabi niya. Pwede kang humiram ng uniform kay Natasha. May extra uniform ang karamihan sa mga nurse dito. Inilalagay lang nila sa locker nila. Magkasing size lang naman siguro kayo ni Natasha. Thank you, Marco. Pasensya ka na. Bigla lang kasi akong nawala sa mood. Basta ikaw okay lang. Pa-cute na sabi nito. Nginitian lang niya ito at dumiretso na siya sa station para mag-time in. Nang makita niya wala pang urgent na trabaho ay sumaglit siya sa CR para mag-ayos ng kaniyang sarili. Pagbalik niya sa nurse's station, ay may nakita siya roon na uniform na nakalagay sa isang clear plastic bag. Tinanong niya si Natasha, may lahi ka bang manghuhula? Ha? Nagtatakang tanong nito. Hihiram pa lang sana ako ng uniform sa iyo dahil naputikan tong suot ko. Tapos hito na agad sa harap ko. Binanggit ba sa iyo ni Marco yung nangyari sa akin? Binuksan niya ang supot. Wala namang binanggit sa akin si Marco. At hindi akin iyan. Kita mo naman,
Bagong-bago. Nagtaka si Nadine. Kanino galing ito? Ewan. Nagkibit balikat na sagot nito. Nakakunot ang noong nagpabaling-baling siya sa hallway. Nakita niya roon si Kenneth, nakausap ang isang doktor. Inirapan niya ito. Pagkakuwan ay lumapit ito sa station nila at kinausap siya. Isuot mo ang uniform. Hindi tinitingnan ito. Nagulat siya at pagkakuwan ay nainis. No way. Hindi naman siguro ang kumag na itong nagbigay sa kanya ng uniform na iyon. Sa'yo galing ito? Tanong niya para makasigurado. Well, oo. Naiinis kasi ako kapag may nakikitang pakalat-kalat na maruruming tao. Nang tumalikod ito, ay naiwan siyang nakaawang ang mga labi at nakataas ang isang kilay. Niyugyug siya ni Natasha sa mga balikat niya. Nads, pukaw nito sa kanya. Ano? Tanong niya ng balingan niya ito. Nanunuksong tiningnan siya nito. Bakit ka binigyan ni Doc Kenneth ng uniform? May something ba kayo? Pang-iintriga pa nito. Oo, may something nga kami. Something dark. Ha? Wala. Huwag mo nang intindihin iyon. Magbibihis lang ako para hindi ako panira sa view ng impaktong iyon. Bumalik siya ng CR dala ang bagong uniform niya. Tiningnan niya din ang refleksyon sa salamin. Suot na niya ang bagong uniform niya. Sinuklay niya ang nagulong buhok niya. Nag-retouch ng makeup. At nagpahid ng lip balm. Hindi siya naglagay ng foundation dahil natural ng maputi at makinis ang balat niya. She had the plump lips and she didn't have to put in a shiny lip gloss para magbukang full ang mga iyon. She pouted. Kailan kaya mabibinyagan ang mga labi niya? Gusto na rin niya maramdaman ang feeling na mahal ka. Hindi pa siya nagkakaroon ng boyfriend, kaya wala pa siyang first kiss. Kung bakit single pa siya ay hindi rin niya alam. Hindi pa lang siguro dumadarating ang tamang lalaki para sa kanya. Kahit 29 na siya, ay masigasig pa rin siya sa paghihintay sa tamang lalaking iyon. Ang sabi ng mga kaibigan niya, masyado raw kasi siyang mapili at mataas ang standard. Ang totoo, wala talaga siyang sinusunod na standard. Wala lang talaga siyang maramdamang spark sa kahit sinong lalaki. Kapag hindi siya sigurado sa isang lalaki, hindi siya nagsasayang ng oras sa kilalanin ang mga ito. Dumako ang tingin niya sa suot na uniform niya. Napailing siya dahil ang immortal na kaaway pa niyang bumili niyon para sa kanya. Akalain mo nga naman, ang prinsipe pa ng dilim ang nagbigay nito. Nagbabagong buhay na yata ang loko. Aniya at saka lumabas na ng CR. Parang sinasadya ang pagkakataon. Paglabas niya ay sakto ring lumabas ng CR ang lalaki, si Kenneth. Nakakunot ang noon nito habang hinahagod siya ng tingin. Hopeless ka na talaga. Kahit hindi ka mukhang puti, hindi ka pa rin talagang magandang view. Sabi nito at napapailing nang lumakad. For the 9th time na nagkita sila, ay umawang na naman ang mga labi niya at tumaas ang isang kilay niya. Ang galing talagang mangkulam ng impaktong iyon. Nadine! Tawag sa kanya ni Kirsten. Nakaupo ito sa sofa sa labi at nagbabasa ng magazine. Lumapit siya rito. Hi Doc, kumusta? Bati niya. Heto, gutom. Sabayan mo naman akong kumain ng lunch. Nakakatamad kasing kumain ng mag-isa. Please, pakiusap nito sa kanya. Hindi niya magawang tumanggi kaya pumayag na rin siya. Mahaba-haba rin naman ang break niya, kaya okay lang na magliwaliw siya kahit sandali. Pagdating nila sa restaurant, ay na-freeze ang beauty niya. Nang makita niya roon si Kenneth, na may kasamang babae na maladyosa ang ganda. Gusto sana niyang umiwas, pero nahawakan na siya ni Kirsten at hinila patungo sa kinaroroonan ng mga ito. Ang malas niya, dahil isang mesa pa sila kakain. She let out a heavy sigh
and force a smile kahit malang para sa babaeng kasama ng lalaki. The woman looked gorgeous. Nakaramdam siya ng insecurity dito. Hi Kenneth. Hi Avia. Bati ni Kirsten sa mga ito. Gumanti ng bati ang babaeng tinatawag na Avia, pero tumango lang si Kenneth. Masyado nitong ipinapahalata na ayaw nito ang presensya niya. Ayaw rin naman niya sa presensya nito. Hi, I'm Ava. Your Kirsten friend? Oo. Kaibigan ako ni Doc Kirsten. Magkaklase kami noong high school. Ako nga pala si Nadine. Pero Nadine na lang ang itawag mo sa akin. Sabi niya. Nginitian siya nito. Nice to meet you, Nadie. Ako rin. Natutulala naman ako sa iyo. Ang ganda-ganda mo. Aniyang hindi mapigilan ang paghanga rito. Sinulyapan niya si Kenneth at nakikita niyang nakasimangot ito. Inirapan niya ito. At muling hinarap si Avi. You're so bubbly. I like you already. Sabi nito sa katumawa ng mahina. Ngingiti na sana siya sa sinabi nito. Pero parang biglang nanigas ang lahat ng facial muscles niya. Dahil iyon sa lalaking umupo sa mesa nila. It was none other than Paolo himself. Her one true love. Napatunganga siya sa kakisigan nito without him even trying. Nandito ka rin pala, Pao? Natuto ka ng lumabas-labas. Tila hindi makapaniwalang sabi ni Kirsten. I need some sun. Sagot ni Paolo. Nakatitig lang siya sa gwapong mukha nito at inoobserbahan ang paggalaw at pagsalita nito. Hindi na niya napansin ang ibang tao sa paligid. Obsessed ba siya? Well, who cares? Kung gano'n naman kagwapo ang kinababaliwan niya. You're the new nurse, right? Tanong sa kanya ni Paolo. Animo siya'y kiniliti ng 1,000 anghel nang tingnan siya nito sa mga mata. Pakiramdam niya ay napakaganda niya. Nag-init ang mga pisngi niya. What's wrong? Nakakunot noong tanong nito. Naturete yata sa iyo, Pao. Ani ni Avia. Ha? Sinabi ko kasi sa iyo na magbawas-bawas ka ng kagwapuhan. Sabi ulit ni Avia na ikinatawa ni Kirsten. Walang reaksyon si Paolo. At dumilim pang lalo ang mukha ni Kenneth sa hindi niyang malamang dahilan. Oy Ken, bakit parang bad mood ka? Pansin ni Kirsten. Wala. Bigla kasing nag-iba ang lasa ng pagkain. Nakasimangot na sagot ni Kenneth. Talaga? Tanong ni Paolo. Tinikman ni Avi ang pagkain nito. Hindi naman, pagkakungan ay sinabi nito. Baka bumalik na ang panlasang impakto mo. Kaya nag-iba na ang lasa ng pagkain ng tao. Sabi niya. Dahilan para mapalingon sa kanya si Avi, Kirsten at Paolo. Bigla niyang na-realize ang sinabi niya. Sorry, joke lang. Paghingi niya ng depensa. Magkakilala ba kayo ni Kenneth? Tanong sa kanya ni Avia. Tumango lang siya. Kilala ba kita? Hindi naman Pagkakaila ni Kenneth. Hindi nga. Kasi maligno ka. At tao naman ako. Baliw ka naman. Impakto. Aniya. What? Halos sabay-sabay na sabi ng mga kasama nila. Oo. Kasi talak ng talak. Ang ingay-ingay. Nagrereklamong sabi ni Kenneth. I smell something delicious. Sabi ni Avia na may halong panunodyo ang tinig. Me too. Pasigunda ni Paolo. Me three. Pagbibiro naman ni Kirsten. Patuloy sila ni Kenneth sa matalim na tingin na ipinupukol nila sa isa't isa. Tapos nang kumain sina Nadine, nagpaalamanan sina Kirsten at Avia na pupunta sa powder room. Pumunta naman si Paolo sa kotse nito dahil may kukunin raw ito doon. Sinundan niya ito ng tingin at wala sa sariling napangiti. Ang macho talaga kahit nakatalikot. Huwag mo nang pagnasaan si Paolo. Hindi ka niya type. Sabi ni Kenneth sa kanya.
She sighed and looked at him sharply. Sino nagsabing pinagnanasaan ko si Paolo? May tinatawag na common sense. Sabi nito na parang hindi niya alam ang bagay na iyon. Maganda ang mood ko ngayon. Kaya pwede ba? Huwag kang panira. Pairap na sabi niya. Parang hindi nito narinig ang sinabi niya. Dahil patuloy pa rin ito sa pagsira sa mood niya. Nakakahiya yung ginawa mo. Para kang nangahalay kung makatitig sa kanya. At sa harap pa ni Avia. Napatitig siya rito. Nanghahalay? Hello? Wholesome kaya ako? At paano naman nasali si Avia dito? Wholesome daw? Pabulong na sabi nito. Anong sabi mo? Wala. Pagtanggi nito. Teka, ano nga parang yung tungkol kay Avia? Kasi pinagnanasaan mo ang boyfriend niya sa harap niya mismo. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Pero tama ito. Nahiya nga siya sa ginawa niya. Paano kasi? Walang nakapagsabi sa kanya na may girlfriend na pala ang akala niyang true love niya. At sa babae pang ubod ng ganda, ano ang laban niya? Natahimik ka? Himala. Panunuya sa kanya ni Kenneth. Talaga? Paasik na sabi niya rito. Hindi ba nito nakikitang nasasaktan siya sa pagkabigo niya? Epic fail na naman ang kinahahantungan ng paghahanap niya ng true love niya. Maghanap ka na lang ng iba. Marami naman dyan na pwedeng magtiyaga sa ingay mo. Tiningnan niya ito ng masama sa sobrang inis niya. Hoy, ikaw! Hindi mo ba nakikitang nagluluksa ang puso ko? Pwedeng tumahimik ka? Kahit ngayon lang? Hindi pa rin ito natinag. Ang ingay mo na, ang arte mo pa. May paluksa-luksa ka pang nalalaman. Maging masaya ka na lang dahil baka pumangit lang si Paolo sa noise pollution na hatid mo. Kapag naging kayo. Gusto na sana niyang tumayo. At layasan ang kumag na ito. Kung hindi lang siya nahihiya kina Kirsten at Avia. Pinilit na lang niyang huwag pansinin ang pang-iinis nito sa kanya. Ilang sandali pa'y bumalik na sina Kirsten at Avia. Nahalata namang sinadya silang iwan ni Kenneth. Pasensya na ha. Ang dami na kasing tao sa CR. Hinging pa umanhin ni Avia. Sorry Avia. Sabi niya na kinagulat nito. Ha? Para saan? Para sa pagnanasa ko sa boyfriend mo. Tumawa ito. Tila naaaliw sa kanya. Ano ka ba? Okay lang. Iyan ang consequence na kinakaharap ng mga babaeng may gwapong boyfriend. Natatawa ring nasabi nito. She sighed in relief. Mabuti na lang at mabait ito. Siguro ang daming mga katulad kung hindi maiwasang pagnasaan si Doc Paolo. Ang gwapo naman kasi niya. Ang sarap abusuhin ang katawan. Sinang-ayunan siya ni Avia. Isa rin naman ako dati sa may lihim na pagnanasa kay Paolo. Ang swerte ko na lang dahil may pagnanasa rin siya sa akin. Masayang pagkukwento nito. Natuwa siya sa magilaw na reaksyon nito sa pagkagusto niya sa nobyo nito. Well, kung kasing ganda rin siya nito, noon ka rin na matithreaten siya sa ibang babae. Nako, sa ganda mong iyan, sino ba naman ang hindi magnanasa sa iyo? Siguro maraming nadudurog ang puso ng maging kayo ni Doc. Isa ka na roon, sabad ni Kenneth. She shoot him one sharp look. Sinalubong lang nito ang tingin niya. Wala talagang pag-asa na makaramdam ito ng takot sa mga pagbabantang tingin niya. Usapang babae ito. Huwag kang epat. Tumawa ang mga kasama nila. Alam mo Ken, feeling ko, malapit na rin magluksa ang mga admirer mo. Sabi ni Avia na may himig ng panunodyo. Si Kenneth, may admirer? Aniyan at tila bang isang milagro iyon? Oo naman. Ang dami-daming babae ang sinasadyang sugatan ang sarili nila para lang madampian ni Ken ng band-aid.
Siya lang ang may specialization sa band-aid application. Biro ni Kirsten. Tumaas ang isang kilay niya at tumawa naman ang dalawang kasama nila. Hindi kaila sa kanya na kahit may kamahalan ang hospital rate nila, ay marami pa rin pasyente ang nagpapakonsulta roon. Talaga naman kasing magaling at efficient ang medical staff ng hospital nila. Malaking bonus ang maraming gwapo at magagandang doktor doon. Ganun kababaw ang mga babae? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi naman. Ganoon lang ako kagwapo. Mayabang na sabi ni Kenneth. Umarati siya na parang nasusuka sa sinabi nito. Ang hari ng kadiliman. Inignora na naman siya. Did I hear it right, Ken? Sinapian ka na ba? Tanong ni Paulo nung nakabalik na pala sa mesa nila. Bakit naman? Painosenteng tanong ni Kenneth. Doc, nagtanong ka pa. Matagal na yung may sabi. Sabad niya. Tumahimik ka nga. Usapan ito ng mga gwapo. Saway sa kanya ni Kenneth. Gwapo raw? Diskumpiyadong sabi niya. Gwapo naman talaga si Ken. Hindi mo ba nakikita? Tanong sa kanya ni Kirsten. Hindi. Kasi may fourth eye ako. At nakikita ng fourth eye ko ang hindi makita ng mga mata ninyo. Sagot niya. At ano iyon? Ang anyong demonyo ng lalaking yan. Tiningnan siya ng mga ito. Halata sa mga mata ng mga ito na hindi naniniwala sa sinabi niya. Mura ang drugs ng taong in love. Pabirong sabi ni Avia. Agree ako dyan. Pagsang-ayon ni Kirsten. Napamaang lamang siya sa mga ito. Inaantok na si Nadine. Alas 3 na ng madaling araw at kakatapos lang ng duty niya. Kung maaari lang sana ay sasahig na siya matulog dahil parang hindi na niya kayang maglakad sa sobrang pagod. Hindi kasi siya nakatulog the other night dahil inimbita siya ni Kirsten sa isang party. Hindi siya nakatanggi kaya sumama na lang siya. Nasa labas na siya ng hospital at nag-aabang ng taxi. Ang malas niya dahil walang nakapark na taxi sa labas ng hospital. Maya-maya pa ay may nakita siyang headlights ng sasakyan. She hoped na taxi iyon dahil antok na talaga siya at gusto na niyang makauwi. Paghinto ng sasakyan sa harap niya ay inassume niyang taxi iyon kaya binuksan niyang pinto ng passenger seats at pabagsak na umupo roon. Walang sabi-sabing ibinigay niya sa driver ang address niya nang hindi man lang ito nililingon. Pumikit na siya at sumandal sa upuan. Namimigat na ang mga talukap niya kaya madali siyang nakatulog. Unti-unti na lang bumalik ang malay niya nang maramdaman niyang may bumubuhat na sa kanya. Kinabahan siya kaya mabilis na dumilat siya para lamang muling pumikit. Ilang beses pa siyang pakurap-kurap para matiyak na tama ba ang nakikita niya. Ang bagot na mukha ni Kenneth ang bumalandra sa kanya habang kinakarga siya nito papasok sa apartment niya. Ang tanga-tanga talaga niya. Napagkamalan niya itong taxi driver. Basta-basta na lang siyang sumakay sa sasakyan nang hindi man lang tinitingnan kung taxi ba iyon o ano. Mabuti na lang pala. At hindi masamang taong nasakyan niya dahil kung hindi, the end na ang beauty niya. Pero teka, mas malala pa yata sa masamang tao ang kasama niya dahil ito mismo ay hindi tao, kundi impakto. Pero wala na siyang nararamdamang kaba. Sa halip ay napaka-safe at secure ang pakiramdam niya. Napatitig siya sa mukha ni Kenneth. To her horror, tila naging gwapo ito. Nasinghot din niya ang panlalaking pabango nito na humahalo sa natural na amoy nito. She wanted to close her eyes and drown herself in his masculinity. Akin na ang susi mo, sabi nito. Automatikong napadilat siya. Kinuha niya ang susi sa bulsa ng bag niya at ibinigay iyon dito without a word. Gusto niyang matawa dahil kahit medyo nahihirapan itong buksan ang pinto
dahil karga-karga siya nito, ay hindi pa rin siya nito ibinaba. What's funny? Nakakunot ang noong tanong nito sa kanya. Pagpasok nila sa apartment niya, ibinaba na siya nito. Wala. Gusto ko lang ngumiti. Sagot niya. Baliw ka talaga. Napapailing na sabi nito. Inilibot nitong tingin sa kabuuan ng apartment niya. Maganda naman, di ba? Yeah, right. Matulog ka na nga. Mukha ka ng kampo ni Dr. Zombos. Sabi nito, nang tinutukoy ang hari ng mga zombie. Wala talagang pinipiling oras ang kasamaan ng ugali mo. Aniya at inihusuan ito. Huminga ito ng malalim bago magkasalubong ang mga kilay na tiningnan siya. Concerned ka nga. Sinasabihan pa rin masama ang ugali. Hay nako, makauwi na nga. Tumalikod na ito. Kenneth, tawag niya rito. Huminto ito at nilingon siya. What? Thank you. Aniya na pareho nilang ikinagulan. Napakagatlabi na lang siya dahil hindi niya alam kung saan ang galing ang salitang iyon. Kusa na lang iyong lumabas mula sa kanyang bibig. Tama ba ang narinig ko? Paniniyak nito. Itinirik niya ang kanyang mga mata. Sino nga ba ang mag-i-expect ng thank you sa pagitan nilang dalawa? Well, hindi siya ganoong kasama para awayin pa rin ito sa kabila ng good deed nito. Wow, may good side si Kenneth. Hindi kaya mag-aklas ang kampo ng kadiliman? Yeah, good night Doc Kenneth. Paalam niya. Tumango na lang ito at saka lumabas ng pinto. Hanggang sa narinig niyang nakalayo na ang sasakyan nito, ay hindi pa rin siya umaalis sa kinaroroonan niya. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Hindi ba dapat ay nakahiga na siya sa kama at natutulog? Pero tila nilayasan siya ng antok at ngayon ay medyo natutulala pa siya. Ang malala pa. Paulit-ulit niyang nakikita sa isip ang eksena nila ni Kenneth kung saan karga-karga siya nito. Pinagalitan niya ang kanyang sarili dahil hindi siya dapat nag-iisip kung ano-ano. Lalo na at may kinalaman sa kumag na iyon. Tinubuan pa yata siya ng kaunting pagnanasa habang nakasandal siya sa malapad na dibdib nito. Mahiya ka nga sa sarili mo. Prinsipe ng kadiliman iyang pinagnanasaan mo. At hindi prinsipe ng kamatsyungan. Paalala niya sa kanyang sarili. Napapailing na umakyat siya sa kanyang kwarto. Ganoon ba talaga ang mga taong kulang sa tulog? Kahalayan na lang ng utak ang nasusunod. Kakatapos ng asikasuhin niya na din ang pasyenteng naka-assign sa kanya. Tapos na rin niyang ihanda ang mga gamot ng iba pang mga pasyente. Kaya wala na siyang gaanong ginagawa. Nang may mapadaang dalawang gwapong doktor, ay naisipan niyang gumawa ng listahan ng mga single sa kanilang hospital. Trip-trip lang. Ano iyang inililista mo? Tanong sa kanya ni Natasha. Wala. Mga pangalan ng mga single sa hospital. Sagot niyang hindi ito nililingon. Para saan naman iyan? Interesadong tanong nito. Iniwan nito ang kanyang ginagawa at nakiusyoso sa kanya. Siyempre, reference kung sino ang available at dapat palagi kong niningitian. Pumalatak ito. Grabe ka talaga. Napakagahaman mo sa lalaki. Ang dami-dami mo na sigurong naging boyfriend. Sabi nito, na bilib sa kanya. She rolled her eyes. Maraming boyfriend? Yeah, right. Kaya nga ako napakagahaman sa lalaki. Dahil hindi pa ako nakatikim ng kahit isang adan sa tanang buhay ko. Gulat na tiningnan siya nito. We, di nga. Ikaw? No boyfriend since birth? Nagjo-joke ka naman yata eh. Gusto niyang matawa sa reaksyon nito. Bakit gulat na gulat ka na naman yata? Kasi, ang hirap paniwalaan ang sinabi mo. Ang ganda-ganda mo. At ang bait-bait mo pa. Matalino ka rin.
at masarap kausap. Natawa siya sa sinabi nito. Iyon ang gusto ko sa iyo, Natasha. Honest ka. Aniya at kinindatan pa ito. Isa-isang tiningnan nito ang mga pangalan sa listahan niya. Para pangang may hinahanap itong pangalan doon. Bakit wala si Doc Kenneth sa listahan mo? Single naman iyon. Napasimangot siya. Tao lang pinapatulan ng kagandahan ko. Madudungisan ang listahan ko kapag nasamahan ng mga pangalan ng impaktong iyon. Bigla niyang naalala ang pabor na ginawa sa kanya ni Kenneth nang nagdaang gabi. Kaya gusto niyang mag-guilty sa mga sinasabi niya. Pero naisip din niyang hindi siya dapat mag-guilty. Dahil talaga namang walang space sa listahan niyang lalaking iyon. Dahil hindi niya type iyon. Naku naman, alam mo, diyan nagsisimula iyan sa mga away-away at asaran. Tigilan mo nga ako, Natasha. Ayoko sa impaktong iyon. Aniya sa mataas na boses. Lalong ayoko sa iyo. Halos mapanundag siya sa pagkagulat. Humarap siya sa pinanggalingan ng boses ni Kenneth. Humahalukip-kip ito at nakataas ang isang kilay habang nakatingin sa kanya. Bakit ka ba nagugulat? Sita nito rito. Hindi ko kasalanan na nerbiyosa ka. Mahiya ka nga sa mga sinasabi mo. Ang kapal mong mang-reject. Hindi ka naman type ng nire-reject mo. Napangiwi siya. Sino nga bang chismosang nakikinig sa usapan ng may usapan? Kahit nandun ako sa opisina ko, basta ikaw ang nagsalita, abot pa rin iyon sa pandinig ko. Inilipat nitong mukha nito sa mukha niya. Alam mo ba kung bakit? Napalunok siya. Pakiramdam niya ay nakulangan na siya ng oxygen dahil nahihirapan na siyang huminga. Ramdam na ramdam din niya ang pagpapawis ng noon niya. Kasi ang boses mo lang ang gusto niyang pakinggan. Napapitlag siya. Umatras ito at nilingon si Avia. Pwede ba, Avi? Nagkibit balikat si Avia at sakang ngumiti. Sorry. Nakaistorbo yata ako. Bye. Nakangising tiningnan muna sila nito bago ito umalis. Tiningnan siya ni Kenneth. I would really appreciate if you stop talking and did the people around here a big favor by allowing silence to prevail. Sabi nito. Kinuha nito ang mga gamot na ibinili nito sa kanya kanina. Hanggang sa makaalis ito, ay tila wala pa rin siya sa kanyang sarili. Napako na ang mga mata niya sa direksyong tinahak nito. Isang tikhim mula kay Natasha ang nagpabalik sa diwa niya sa kasalukuyan. Nilingon niya ito. Anong problema ng isang iyon? Ewan ko sa iyo. Ikaw lang naman ang nakaka-trigger ng galit ni Dr. Kenneth. Kahit palaging nakasimangot iyon, o di kaya ay wala sa mood. Hindi naman iyon ng aaway. Hindi nga iyon masyadong nakikipag-usap, lalo na sa mga hindi niya kaibigan. Sa'yo lang siya nag-aksaya ng mga salita. Sabi nito. Nanunudyong hinitian siya nito. Napataas ang isang kilay niya sa sinabi nito. So, privileged ako? Dahil sa pinag-aaksayahan niya ako ng salita? Mas ikaliligaya ko pa kung magiging pipi na lang siya. Baka makalanghap pa ako ng kapayapaan kapag nangyari iyon. Hindi niya mapigilan ang mapasimangot. Bigla niyang naalala ang paglalapit nila ni Kenneth at kakaibang reaksyon ng katawan niya. Napailing siya. May something wrong yata sa kanya. Ewan ko sa inyong dalawa. In fairness, bagay kayo. Kinikilig nga ako kahit nagbabangayan kayo. At nung inlapit niya ang mukha niya sa iyo, grabe, akala ko, hahalikan ka niya. Sayang, hindi niya itinuloy. Nagusot ang ilong niya. Talagang gusto pa nitong makiosyoso sa kissing scene nila ni Kenneth. Kissing scene? With him? Yak. Iniwaksi niya iyon sa kanyang isip. Binalingan niya ang kaibigan na aliw na panunudyos sa kanya. Gusto mong maturukan ng syringe? Siyempre ayoko. Mabilis na sagot nito. Kung ganoon. Tigilan mo na ang panunudyo mo sa akin. Ever.
Sabi mo. Ngingiti-ngiting sabi nito. Good morning, Jade. Bati ni Nadine sa batang pasyente na inaasikaso niya. Ngumiti ito sa kanya. Good morning, Nurse Ganda. Ganting bati nito. Marunong ka ng mambola, ha? Inalis niya nang wala ng lamang dextrose at pinalitan iyon ng bago. Bola ba iyon? Inosenteng tanong nito. Natawa siya. Bakit hindi? Hindi ba? Hindi naman talaga. Honest po ako, promise. Itinaas nito ang kanang kamay. Sige na nga, naniniwala na ako. Sabi niyang hindi mapigilan na mapangiti. Bumukas ang pinto ng kwarto. At pumasok doon si Dr. Kenneth. Good morning. Bati nito. Napalis ang ngiti niya. Gusto niyang sungitan ito. Ngunit naalala niya na mayroong bata sa harap niya. Good morning din po, Doc. Bati ni Jade. Lumapit kay Kenneth ang ina ni Jade at itinanong tungkol sa kalagayan ng bata. Mukha namang okay na si Jade dahil maaliwalas na ang mukha ni Kenneth habang kinakausap ang ginang. Mukha ring tuwang-tuwa ang ginang sa kung anumang sinabi ni Kenneth dito. She wondered what that was. Sabi ni Doc, lalabas na raw ako kasi magaling na ako. At ang sabi ni nanay, wala raw kami babayaran kasi si Doc na raw din ang bahala sa lahat. Ani ni Jade. Napalingon siya rito. Talaga? Bakit? Wala namang pambayad si nanay at tatay sa pagpapagamot ko kaya si Doc na ang nagbabayad ng lahat. Si Doc din ang nagpalipat sa amin dito mula sa PGH. Mas kumpleto raw po kasi ang mga gamit dito para magamot ang cancer ko. Pumayag sina nanay at tatay kasi nga po libre. Paliwanag nito. Kung makapagsalita ito, ay parang naiintindihan na tanggap nito ang sitwasyon. She could see how grateful the child was dahil sa tulong na ibinibigay ni Kenneth. Paano ka niya nakilala? Curious na tanong niya. Nagtaka nga siya noong una dahil napansin niyang mukhang wala naman itong kaya sa buhay. Pero nandoon sa hospital nila, naabot langit ang presyo at sa isang pribadong silid pa. Iyon pala ay tinutulungan ito ni Kenneth. Doon po ako sa PGH, sagot ni Jade. Kasi dati pa, doon siya nagtatrabaho. Pero sandali lang siya roon. Siya yung naging doktor ko noon, nang nagsisimula pa lang ang cancer ko. Hanggang ngayon na malapit na akong gumaling. Siya na po ang nagbayad ng lahat, pati yung mga gamot at chemotherapy ko. Nakangiti ito habang nagkukwento sa kanya. Something inside her softened after hearing Jade's story. Ang alam niya ay 9 na taong gulang ito nang ma-diagnose na may cancer sa utak. Kenneth was an oncologist at 1 taon itong nag-volunteer sa PGH pagkatapos itong makumpleto ang specialization nito sa isang bansa ayon na rin sa kwento ng ilang mga nurse na kasama niya. Humanga siya sa pinakitang concern nito kay Jade. Hindi lahat ng doktor ay gagawin ang ginawa nito. Nilingon niya ito. Who would have thought na mayabang si Kenneth na nakilala niya ay may soft side pala? She smiled. Ang alam lang kasi niya ay kayang gawin nito ang pang-aasar at sumimangon. Marahan siyang kinalabit ni Jade. Pagharap niya rito, ay pinukol siya nito na nanunudyong tingin. At bakit ganyan ang tingin mo? Tanong niya dito. Wala lang, Nurse Nadine. Napansin ko po kasing kakaiba ang tingin ninyo kay Doktor. Nakangiting sagot nito. Nako, maghunos dili ka ngang bata ka. Bakit po? Hindi niyo po ba crush si Dr. Kenneth? Noong dumalaw nga po rito yung mga pinsan ko, lahat sila crush si Doktor. Naimpakto lang yung mga pinsan mo. Aniya na ikinatuwa nito. Jade, huwag kang magpapaniwala riyan. It's bad for your health, sabad ni Kenneth. Lumapit ito sa kama ng pasyente. Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. Good for his health kaya makakita ng magaganda. Depensa niya sa sarili. I have to agree. Sabi nito na ikinagulat niya.
Agree ka sa sinabi ko? Hindi makapaniwalang tanong niya. Sa mga sandaling iyon nang ito umagree sa kanya. Oo, dapat talaga pulos magaganda ang nakikita ni Jane. Kaya hindi nakakabuti sa kanya ang nakikita ka. Nalaglag ang mga balikat niya. Parang umuusok na naman ang ilong niya. Nagiinit ang mga pisngi niya. Narinig din niya ang mahinang tawa ni Jane at ng nanay nito. Impakto ka. Gigil na sabi niya rito at nagmarcha na palabas ng silid. Humanda ka sa akin, Kenneth. Babalatan kita ng buhay. Impakto ka. Binabawi ko nang sinabi ko na may soft side ka. Dahil wala. Hi Nadine, lunch break muna, diba? Samahan mo kaming kumain. Sabi sa kanya ni Marco. May tinatapos pa ako sagot niya. Mamaya mo na yan tapusin pagkakain mo. Sige na, samahan mo na ako. Pamimilit pa nito sa kanya. Kailangan ko talagang tapusin ito. Pasensya ka na, Marco. Napakabait nito sa kanya, kaya nahiya siyang tanggihan ito. Kaya lang ay may nakabinbin siyang trabaho na kailangan niyang tapusin. Paano yan? Wala akong kasamang kumain. Malungkot na sabi nito. Bakit? Sinusubuan ka ba niya? Napalingon sila kay Kenneth. Natulala si Marco. Sa medyo galit na tingin ipinupukol dito ni Kenneth, napayuko na lang ito at nagpaalam na. Binalingan niya si Kenneth na ameno kabutin na basta na lamang sumusulpot. Ang sama talaga ng ugali mo. Pati yung mga walang kinalaman sa iyo, dinadamay mo. Ano nga ba ang problema mo? Aniya sa mataas na boses. Problema ko? Ikaw. Kasi ang ingay-ingay mo. Sagot nito. Pinagtaasan niya ito ng isang kinay. Di wag kang lapit ng lapit dito para hindi mo marinig ang ingay ko. I told you, kahit nasa opisina ko, dinig na dinig pa rin kita. She rolled her eyes. Bakit ba sulpot ka ng sulpot dito? Pag-iiba niya ng usapan. Nurse's station ito. Natural na dadaan ako dito para sa mga gamot ng mga pasyente ko. I have to check the medicines once in a while. Sagot nito. Nawalan siya ng sasabihin. May punto ito. Pero naiinis pa rin siya dahil palaging mali ang timing nito. At sa kadalasan, ay naririnig pa nito ang mga paninirang puri niya rito, which invariably resulted in words wars na nagiging dahilan pa ng tujuhan ng mga kasamahan nila sa hospital. And it irritated her. Okay, sabi na lang niya at tinalikuran na ito. Hindi pa rin ito umalis kaya hinarap niya ito. Ano pa ang kailangan mo? Pinagtaasan niya ito ng isang kinay. Bigla itong humawak sa desk at tila may masakit dito. Hoy, anong drama yan? Hindi ito sumagot. Nanatili itong nakayuko at sapo ang kanyang tiyan. Tinawag niyang napadaang doktor. Doc Paulo, si Doc Kenneth po. Inunguso niya si Kenneth sa kaharap nito. Mabilis itong dinaluhan ni Dr. Paulo. Ken, huwag mong sabihin pinairal mo na naman ang katigasan ng ulo mo. Pumalatak pa ito. Nadine, tulungan mo naman akong alalayan si Dr. Kenneth. Dalhin natin siya sa isang kwarto. Tumalima siya at inalalayan si Kenneth sa balikat nito. Dinala nila ito sa pinakamalapit na kwarto. Ilang saglit lang ay naihiganan nila ito sa kama. Gising naman ito kahit nakapikit pero halata ang bahagyang pamumutla nito. Ikuha mo siya ng makakain. Utos sa kanya ni Dr. Paulo. Tumango siya at agad na nagtungo sa kantin. Pagbalik niya sa kwarto ay hapong-hapo siya. Nadatnan niya roon sina Kirsten at Avia. Nanunudyo ang tingin ng mga ito pero hindi na lamang niya pinansin. Pinagpapawisan ka na din, sabi sa kanya ni Kirsten. Pakainin mo siya na din. Utos sa kanya ni Dr. Paulo. Napatingin siya rito. Bakit ako?
Wala sa sariling tanong niya. Kasi ikaw ang nurse dito. Sagot nito. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Bakit nga ba siya nagtanong in the first place? Trabaho naman talaga niya ang pag-aasikaso at pagpapakain sa pasyente. Nax, ang swerte mo, Ken. Nanunod yung sabi ni Avia. Siguradong mabilis na gagaling yan si Ken. Ang ganda naman kasi ng nurse na nag-aasikaso sa kanya. Sabi ni Kirsten. Napapailing-iling na lang siya habang naglalakad patungo sa kama ni Kenneth habang nakapikit pa rin ito. Hoy, kumain ka. Sabi niya rito pero hindi ito sumasagot. Halikan mo muna para gumising. Udyok ni Avia. Lumabas na lang kaya tayo. Nadine knows what to do. Sabi ni Dr. Paulo. Mabigat sa loob na tumayo ang dalawa mula sa couch at lumapit sa pinto. Naalala ko tuloy noong nagkasakit ako. Diba, sinubuan mo rin ako noon, Pau? Hirit ni Avia at niyakap pa sa braso ang kasintahan. Niyuko ito ni Doc Paulo para halikan sa ulo. At saka masuyong ngumiti sa nobya. Yes, you were such a stubborn sick woman that time. Pumalatak pa si Dr. Paulo. Umingos naman si Avia. At humalukip-kip. Nagpapakyut lang, sabi nito, na naging dahilan para yakapin ito ng nobyo. Tumikim si Kirsten na nakatingin din sa magkasintahan. Oo na, kayo na ang sweet at ako na ang naiinggit. Pabirong sabi nito na tinawanan ng dalawa. Oh sorry, Miss No Love Life. Hinging pa umanhin ni Doc Paulo. Lumabas na nga tayo. At nang may umusbong na pag-ibig sa silid na ito, yaya ni Avia sa mga kasama. Nagpaalam ng mga ito at umalis. Naiwan silang dalawa ni Kenneth sa loob ng silid. Nang tingnan niya ito, ay nakadilat na ito at nakatingin lang sa kanya. Tumikim siya. Kumain ka na. Nilapitan niya ito at sinimulang subuan ng mushroom soup. Walang imik na kinain nito ang isinubo niyang soup. Wala itong reklamo habang pinapakain niya ito. Mukha itong maamong tupa. Kaysa sa prinsipe ng kadiliman, kaya medyo nakasingit ang concern sa DNA niya para dito. Sa itsura nito ng mga sandaling iyon, ay hindi mo akalaing ito ang impaktong Kenneth na laging sumisira sa araw niya. Napaka-vulnerable nitong tingnan. Bakit ba hindi ka kumakain? Naturingan kang doktor, pero ikaw pa mismo ang lampa-lampa. Hindi ako lampa. Depensa nito sa sarili. Okay, hindi ka lampa. Tanga ka lang. Alam mo namang kailangan ng katawan mo ang pagkain. Bakit hindi ka kumakain? Pakialam mo. Inirapan siya nito. Nainis siya. Wala na yatang pag-asang magbago ang isang tao. May sakit na nga. Ang lakas pa rin mang bad trip nito. Kapag impacto nga naman. Wala. Curious lang ako. Nagkakasakit din pala ang mga lamang lupa? Tanong nito. Naningkit ang mga mata nito. Wala akong sakit. Nakalimutan ko lang kumain. Pagtatanggol pa nito sa sarili. Hindi ka ba pinaaalahanan ng mga magulang mo? They're both dead. Nagulat siya sa sinabi nito. Ang ibig sabihin ay nag-iisa na lang ito sa buhay niya. Dahil ang alam niya ay wala itong mga kapatid. She felt sorry for him. Siguro ay napakalungkot ng buhay nito. She couldn't imagine being alone in this world. Don't pity me. Sorry. Aniya at saka yumuko. Pwede ba? Don't act like you feel sorry for me dahil nag-iisa na lang ako. I don't feel sorry for myself, so don't bother. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Fine, if that's what you want. Sabi na lang niya. Bumuntong hininga ito at pumikit. Dandan siyang tumayo at lumabas na ng silid. Kumakatok si Nadine sa silid ni Kenneth bago siya pumasok doon. Bit-bit ang isang tray ng pagkain nito. Hindi pa ito pinayagan ni Doc Paulo na lumabas dahil kailangan daw nito ng pahinga.
Ilang araw din kasi wala ito masyadong pahinga. Madalas din ay hindi ito kumakain, kaya nagkaroon ito ng sodium influx. Good evening. Dinner? Tanong niya rito. Marami namang nurse dito. Bakit ikaw na lang ang palagi kong nakikita? Nagre-reklamong sabi nito. Pinigilan niyang sarili na gantihan ang pang-iinis nito sa kanya dahil pasyente niya ito na dapat niyang alagaan. She winced at the thought of her taking care of him. Parang may something wrong na may something right sa bagay na iyon. Ang gulo. Si Doc Paulo ang sisihin mo, wag ako. Masunuring nurse lang ako, kaya nandito ako. Sabi na lang niya, bago inilapag ang bitbit na tray sa bedside table nito. Sige. Anong sige? Nakakunot ang noong tanong niya. Sige. Si Paulo nang sisihin ko sa pangit na view. Sabi nito, na wala man lang mababakas na ekspresyon sa mukha nito. Hayan ka na naman. Sabing bawal ang adjectives, di ba? Kasi naman, kapag ganoon sila kalapit sa isa't isa, ay mas napapansin niya ang features ng mukha nito. Hay, tama na nga iyan. Pakainin mo na yan at nang makalayas ka na. At hindi iyan kung anong-anong napapansin mo. Sabi niya sa kanyang sarili. Lalamig na iyang pagkain ko sa kakatitig mo sa akin. Matagal ko namang alam na gwapo ako. Hindi mo na kailangang idaan sa titig. Sabi nito, na tila ba isang malaking katotohanan iyon. Sinikap na lamang niyang habaan ang pasensya niya, kaya nginitian niya ito. Sumimangot ito ng bahagya. Bakit? Ano bang mali sa ngiti ko? Masyado bang halatang pilit? Pumalatak siya. Nagkasakit ka na nga't lahat, pero hindi pa rin talaga tinitinag yung kayabangan mo. Kumain ka na nga para gumaling ka. Sinimulan niyang subuan ito. Sandaling tiningnan nito ang kutsarang may lamang mushroom soup bago nito ibinuka ang bibig para kainin iyon. Salamat sa pagkain at nalahimik ito. Parang bata ito habang sinusubuan niya. Napangiti tuloy siya. Aba naman, cute naman pala ang Kenneth na ito. Malaya niyang napagmasdan ang mukha nito. He had really expressive eyes, pero tila laging malungkot ang mga matang iyon. You're staring again, sabi nito, pagkatapos itong uminom ng tubig. Tumikim siya. Ano kasi? Iniisip ko lang. Hindi ba malungkot mag-isa? Iyong mga kamag-anak mo, walang bumisita sa iyo. Tumigas ang anyo nito. Nasanay na ako. Malamig na sagot nito. At saka itinutok ang tingin sa TV set. Bakit hindi ka nga lang bumuo ng pamilya daw? Nang sa ganoon, ay may nagpupuyat sa pagbabantay sa iyo rito. Nasa tamang edad ka na rin naman. Suwesyon niya na animo ay magkaibigan sila. Mas dumilim ang anyo nito. She wondered why. Ano ba ang masama sa sinabi niyang magkaroon na ito ng pamilya? I don't want to have a family, sabi nito. Dinampot nito ang remote at marahas na pinundot iyon para patayin ang TV set. Humiga ito at pumikit. Nanatili na siyang nakatingin dito at iniisip ang kalagayan nito. He was all alone and cold. Kaya siguro ganoon ang ugali nito. Mahirap talaga siguro kung lumaking mag-isa. Kahit pa sabing malaki na ito nang maaksidente ang mga magulang nito. Bigla siyang nahabag dito. Kapag may na-ospital sa pamilya niya, aakalain ng iba ay may family reunion sa dami ng pamilyang dumadalaw. Samantalang dito ay wala. Ang mga kasamahang doktor lang nito ang pumupunta sa kwarto nito para mga musta. Pero dahil busy rin ang mga iyon, ay mabilis lang din itong dinalaw ng mga iyon. Siguro ay kailangan din ito ang pagmamahal, atensyon, at pagkalinga. Ayaw lang nitong sabihin iyon. Biglang tuloy siyang na-guilty sa pagtataray rito. Parang kung may anong bahagi ng pagkatao niya ang nagsasabing kailangan niyang makabawi rito. Bakit nandito ka pa? Tanong ni Kenneth sa kanya.
Nakapikit pa rin ito. Binabantayan ka. Baka kasi kailangan mo ng tulong. Sagot niya. Kumunot ang noo nito at saka dumina. Mukha ba akong bata para bantayan? Marami namang ibang nurse dyan. I can take care of myself. Bumalik ka na sa duty mo. Utos nito. Ngumiti siya. Doc, isip bata ka, kaya dapat kang bantayan. Umubo ito. Yeah, right. Kinuha niya ang isang unan at niyakap iyon. She sat comfortably on the couch beside his bed at tumunghay rito. Dito lang ako, Doc. Aalagaan kita. Nagulat ito. Nalason ka ba? Tinawanan niya ito. Ano ba ang masama kung aalagaan kita? Nurse naman ako. Ngumiti pa siya rito bago tumayo at inayos ang kumot nito. He looked uncomfortable and seemed doubtful of her kindness. Pero nanatili itong walang imik. Alam mo ba, Doc? Bata pa lang ako. Gusto ko na talagang maging nurse. Ewan ko ba? Parang ang sarap kasing mag-alaga ng tao. Kahit hindi mo naman kaano-ano. Pagkukwento niya rito. Strange but he felt comfortable talking to him about her personal life. Mas natahimik pala ang buhay kapag hindi sila nagbabangayan. Ikaw, bakit gusto mo maging doktor? Nag-iwas ito ng tingin sa kanya at bumuntong hininga. I don't know. Tumahimik na ulit ito. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Pakiramdam niya ay nilalamon siya ng katahimikang iyon, kaya nagsalita na siya. Bakit nga pala parang wala kang girlfriend? Kumunot ang noo nito. Ayoko lang. Nagtaka siya. Posible ba iyon? Wala yata siyang kilalang lalaki na ayaw magkaroon ng nobya. Well, maliban sa bating dahil boyfriend ang gusto ng mga iyon. Anong gusto mo? Parang bigla siyang tinabuan ng kuryosidad sa mga bagay na may kinalaman dito. Wala. Tinatamad na sagot nito. Napaismid siya. Ano ba naman ang lalaking ito? Walang gusto sa buhay. Ang labo mo, Doc. May lalaki bang walang gustong babae? Sa halip na sagutin siya nito, ay itinuon nito ang paningin sa wall clock. Nang balingan siya nito, ay halos magkadikit na ang mga kilay niya. It's past 9 na din. Tapos na ang duty mo. Ano pang ginagawa mo rito? You can go home now. Nagtaka siya kung bakit alam nito ang schedule niya. Masyado ba itong observant sa mga tao sa paligid nito? O baka naman wala siyang maisip na ibang dahilan? Hinayaan na lang niya iyon at sa halip ay sinagot ito. Diba sabi ko, babantayan kita? Paalala niya rito. Tapos na ang duty mo. Wala ka ng obligasyon sa mga pasyente rito. Parang gustong gusto nito na umalis na siya. She had already made up her mind. She was staying with him. Doc, ang pagiging nurse ko, 24 hours iyon. Lagi akong on duty. Nakangiting sabi niya. Bumuntong hininga ito. But, huwag ka nang kumontra. Magpahinga ka na lang dyan para gumaling ka. Marami pang pasyente na naghihintay sa iyo. Parang naisip nito na wala itong magagawa. Kaya hindi na siya umangal pa. Matagal na tiningnan siya nito para bang iniisip nito kung anong pumasok sa isip niya at nagboluntaryo siyang alagaan ito. Kung naawa ka sa akin dahil mag-isa lang ako, don't. I don't pity you. Gusto lang talaga kitang alagaan. Period. Kaya matulog ka na. Putol niya sa sinabi nito. Bumuntong hininga ito. Fine. Do what you want. Napangiti siya. Thanks. Mabuti at pumayag ito. Gusto lang talaga niyang makabawi rito kahit papano. Dito ka matutulog? Tanong nito. Tumango siya. Hanggang alas 5 lang ako rito. Kailangan kong umuwi at magbihis.
para sa 6 o'clock duty ko. He gave her a long glance and shook his head. "Will you be comfortable on the couch?" Tanong nito na malumanay na boses. Parang may humaplo sa puso niya sa magaan na tinig nito. Gusto niya ang naririnig na concern sa boses nito. "Okay lang ako, Doc," pag-a-assure niya. Isang nag-aalinlangang tingin ang ibinigay nito sa kanya bago ito tuluyang nakampante. Okay, pumikit na ito. She did the same. Nagising si Kenneth sa kalagitnaan ng gabi dahil sa tawag ng kalikasan. Pagtayo niya mula sa kama, ay nakita niya si Nadine na mahimbing na natutulog sa couch. Napahinto siya sa kinatatayuan niya at nakalimutan na niya ang dahilan sa paggising niya. Maingat na naglakad siya patungo sa couch at pinagmasdan niya si Nadine. Mapayapa itong natutulog kahit medyo hindi komportable sa posisyon nito. Malamang na paggising nito ay masakit ang likod nito. Dahil sa pamamaluktot nito sa couch, ibinaba niya ang tingin sa mukha nito at marahan niyang hinawi ang buhok nito na tumabing sa maamong mukha nito. Nadine looked tough pero ang totoo ay isang normal na babae rin ito. Soft and full of gentle emotions. He bent down a little para mas masilayan niya ang mukha nito. "Silly girl," mahinang sabi niya. Napailing siya nang umungol ito. Walang sabi-sabing ibinuhat niya ito mula sa couch at inilipat sa hospital bed. At least, hindi siya magigilty kapag nananakit ang leeg at likod nito. Umupo siya sa kama at sumandal doon habang nakatunghay sa dalaga na natutulog sa tabi niya. He never went back to sleep. Nanatili na siyang nakamasi dito at nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Niyakap ni Nadine ang una niya. Napakasarap ang tulog niya. Ilang araw na ring night shift siya kaya hindi siya nakakatulog ng mabuti. Hinigpatan pa niya ang pagkayakap sa unan. Nagtaka siya dahil medyo may katigasan iyon. Nevertheless, she felt comfortable lying there. She was having a nice dream. Nakasuot daw siya ng mahaba at puting damit habang dahang-dahang naglalakad patungo sa lalaking naghihintay sa kanya sa dulo ng nilalakaran niya. Pakiramdam niya ay nasa alapaap siya sa gaan ng bawat ng paghakbang niya palapit sa lalaking nakasuot din ng puting damit pero nakatalikod sa kanya. Nang makalapit na siya rito ay tinawag niya ito at unti-unti itong lumingon sa kanya. Makikita na sana niya ang mukha nito nang may biglang may bumahin. Napadilat siya. Laking gulat niya nang mamulata niya ang nayayamot na mukha ni Kenneth. Nang mapadako ang tingin niya sa kamay niyang nakayakap sa binti nito, ay agad siyang napabalikwas ng bangon. Kaya pala matigas ang una niya, ay ang binti pala nito iyon. "And now I can restore the blood flow to my leg," sabi pa nito. Hinimas-himas pa nito ang naaabusong binti nito dahil sa pagkakayakap niya. "Sorry," kagatlabing hinging paumanhin niya. Nang maalala niya kung saan siya nakahiga ay nagtaka siya. "Bakit ako nakarating sa kama mo? Anong ginawa mo?" Tanong niya na nagbabantang tinig. Napahawak pa siya sa dibdib niya. He rolled his eyes. "Mukha bang may panahon pa akong gawan ka ng masama?" Pinasadahan nito ang tingin ang kabuuan niya. "I don't even find you sexy para pag nasaan ka. Ang galawin ka pa kaya?" Napaawang ang mga labi niya sa sinabi nito. Namaywang siya. "Ang aga-aga mong manira ng self-confidence," sabi niya. Saka inirapan ito. "Fine. Sorry." Ikinagulat niya ang paghingi nito ng paumanhin. Ang bilis naman yata nitong tanggapin ang pagkakamali nito at humingi pa ng tawad sa kanya. It was such a miraculous day. "Seryoso ba yung sorry mo? Upaganti mo lang yan ang utang na loob sa akin dahil inalagaan kita. Actually, ako ang nag-aalaga sa iyo. Tingnan mo nga, sa ating dalawa. Ikaw ang nakatulog at ako ang hindi. Pati binti ko.
Idinamay mo pa. Pumalatak pa ito. Napangiwi siya. Siya pa pala ang naging pabigat dito. Paano ako nakarating dito? Doon ako nakatulog sa couch. Hindi naman siguro siya nag-sleepwalk at humiga sa kama nito nang basta-basta na lang. Nakakahiyay kung sakali iyon. Ewan ko. Nagdududa ang tingin ibinigay niya dito. Ewan mo? Paano nangyari iyon? Ano ako? Tumalo na lang bigla sa kama mo? Gusot ang ilong na sabi niya. Maybe. Nagkibit balikat ito. At pigil ang ngiti habang kung may anong iniisip. Tiningnan niya ito ng masama. He just gave her a questioning look. Napailing siya. Nahagip ng tingin niya ang wall clock at nang makita niya, ang oras ay halos lumundag siya mula sa kama nito. Late na siya sa duty niya. Nataranta siya. Pero pinigilan siya nito sa kamay. Saan ka pupunta? Tanong nito. Pakiramdam niya ay may nanulay na kuryente sa katawan niya nang hawakan siya nito. Aalis na. Late na ako. Bakit hindi mo man lang ako ginising? Kanda-utal na sagot niya. Pasensya na. Ayoko kasing nagigising ng mga taong natutulog ng mahimbing. O siya, pinapatawad na kita. Sabi niya at saka binawi ang braso rito. Hinila siya nito pabalik sa kama. Matulog ka na lang uli. Tinapik pa nito ang una na ginamit niya. May trabaho nga ako, giit niya. Ipinagpaalam na kita. Sabi kong kailangan mong magpahinga dahil nag-overtime ka sa pagbabantay sa akin. Agad na sabi nito na nagpatigil sa kanya. Kaya matulog ka na ulit. Giyaya pa nito. Parang batang tumalima siya rito. Hihiga na sana ulit siya. Nang saluhin nito ang likod ng ulo niya. Kinuha nito ang unan at inilagay iyon sa hita niya. Then he patted the pillow on his lap. There, matulog ka na. Pinahiga siya nito sa hita nito. He caressed her hair, as if lulling her to sleep. Naghampa ito ng lullaby para makatulog siya. Napakaaliwalas ng mukha nito habang nakatingin sa kanya. Pakiramdam tuloy niya ay sanggol siya sa ginagawa nito. Para kang sirado. Napangiti siya nang sumimangot ito. Inihinto nito ang pagkaplos sa buhok niya. At hindi na rin ito nagham ng lullaby. Maiwan na nga kita. Akmang tatayo na ito nang biglang sumakit ang tagiliran nito. Napaupo ulit ito sa kama. Agad na dinaluhan niya ito. Dog, anong masakit sa iyo? Tanong niyang hinawakan ito sa magkabilang balikat. Mula sa pagkakayuko nito, ay nag-angat ito ng tingin sa kanya. Halos isang dangkal na lang ang layo ng mga mukha nila sa isa't isa. Napanunok siya nang magtama ang mga paningin nila. Naiinis siya dahil parang may kung anong humihila sa kanya para mas ilapit ang mukha niya sa mukha nito. Ito naman ay titig na titig sa kanya at tila nakalimutan ang iniindang sakit. Humawak pa ito sa batok niya habang unti-unti itong ibinaba ang mukha nito sa mukha niya. Nang gahiblan na lang ang pagitan ng mga mukha nila, ay nag-iwas ito ng mukha at marahas na bumuntong hininga. I'm sorry. Usal nito. Siya naman ay tila noon lang nahimasmasan, kaya napayuko siya. Ramdam na ramdam niya ang pag-init na magkabilang pisngi niya. Nadine. Ay, hindi na ito natapos ang sasabihin. He looked like he was in pain. Tatawag lang ako ng doktor, sabi niya, at saka umalis na. Pakiramdam niya ay biglang sumikip ang silid na iyon para sa kanilang dalawa. It was even hard for her to breathe. At dinig na dinig niya ang malakas at mabilis na tibok ng puso niya. God, ano ang nangyayari sa kanya? Naglalakad na sa labi si Nadine. Napansin niya sina Avi at iba pang mga doktor. Kasama ang kanya-kanyang partner ng mga ito. Marami sa mga doktor sa hospital nila ang nakahanap ng pag-ibig sa isa't isa. Kaya kapag may mga event ang hospital o simpleng party,
ay makikitang magkakasama ang mga ito. Nadine, tawag sa kanya ni Avia. Nilapitan niya ito. Hi Avi, anong meron at nagkukumpulan kayo rito? Tanong niya. Tiningnan niya ang grupo ng mga doktor na nasa likuran nito. Birthday kasi ni Mia, yung kakambal ko. So we're going someplace to eat. I'd like to invite you to come. Sana, sagot nito. She couldn't say no. Pero bahagyan siyang nag-alinlangan nang ma-realize na siya lang ang nag-iisang single sa grupo na iyon dahil wala si Kirsten. Ipinagkasundo kasi ng lolo niya si Kirsten na ipakasal sa isa sa mga anak ng may-ari ng kakompetensya ng mga ito sa negosyo. At ngayong gabi ay magkikita na ang kaibigan niya at ang magiging fiancé nito. Well, sana'y maging okay na ang lahat dahil sa pagkakaalam niya, tutol ang kaibigan niya sa fixed marriage na iyon. Pero kilala rin niya ang kaibigan niya. Kirsten didn't have the heart to disobey her grandfather. Hey, anong iniisip mo? Untag sa kanya ni Avia. Ha? Oh, I'm sorry. Wala. Naisip ko lang si Kirsten. Pagtatapat niya. Yes. Malamang ay stress yun sa issue ng fixed marriage niya. Let's just hope na wag siyang magbiktim kapag nagkataong mukhang unggoy pala ang fiancé niya. Nako, anitong nalukot ang magandang mukha dahil sa inis. Sana, okay lang siya. Aniya, saka huminga ng malalim. Tumango si Avia. Ipagdasal na lang natin ang puso niya. Ngumiti ito. O ano, halika na. Tiningnan itong mga kasama nito ng isa-isa nang pumupunta na sa kanya-kanyang mga sasakyan. Hindi ba nakakahiya? Pulos kayo, doktor. At ako lang ang nag-iisang nurse. Isa pa, ako lang ang single sa inyo. Baka mainggit lang ako at mapilitan ako manghatak ng kung sino-sino sa tabi para may kapareha rin ako. Nagbibirong sabi niya. Ngumiti ito at kumislap ang mga mata. Huwag kang mag-alala. Nandyan naman si Kenneth na pwede mong hatakin kung sakaling mainggit ka. Well, I make sure na may inggit ka, she said with a mischievous look on her pretty face. Napailing siya. 3 araw nang na-discharge si Kenneth, kaya balik na naman ito sa pagiging busy nito. Pero mula noon, ay tila nang mayroon ng awkwardness sa pagitan nila at alam niyang dahil iyon sa muntik nang magkahalikan nila. Napabuntong hininga siya. Hindi na nga sila ganoong nag-aasaran pero hindi rin sila nagkikibuan. Parang hindi tuloy normal ang takbo ng buhay niya sa kanilang hospital. Kenneth, tawag ni Avia sa binata. Nilingon niya si Kenneth. Blanko ang mukha nito habang naglalakad patungo sa kanila. Nakasuksok sa bulsa ng pantalon nito ang mga kamay nito. Napalunok siya. Ang gwapo kasi nito. Bagay na bagay rito ang suot nito na gray t-shirt na pinatungan nito ng itim na cardigan na parehong hapit sa katawan nito. Medyo magulo rin ang may kahabaang buhok nito na nakadagdag lang yata sa taglay na apil nito. Bigla ay parang ang sarap nitong suguri ng yakap. Like a diehard fan to her favorite star, ipinilig niya ang kanyang ulo. Ano na naman bang kalokohan ang ini-entertain ng isip niya? Tila unti-unting nag-evaporate ang brain cell niya. At nakatatak na ang mukha ni Kenneth sa dulo ng neuro niya. Palagi na lang kasi ang laman ng isip niya ito. Hey birthday girl, bati nito kay Avia. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tinig. Hey emo boy, ganting bati ni Avia at saka tumawa. What? Sabi ni Kenneth. So, why have I been sent for, Your Highness? Yumuko pa ito bilang paggalang, as if he was talking to royalty. May topak din talaga ang isang ito, anang nang isip niya habang nakatingin kay Kenneth. Ngumisi si Avia. Oh, please take this lady with you. Itinuro pa siya nito. Binalingan siya ni Kenneth.
Take her where? Nakakunot ang noong tanong nito. Take her to your heart. Sa Love in the Mist pala. Pakyut na ngumiti ito nang magusot ang mukha ni Kenneth sa panunodyo nito. Why me? Why not? Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa ni Kenneth. May problema ba kayong dalawa? I heard nagkakaroon na ng world peace dito sa hospital natin. Kaya sa palagay ko, ay hindi naman sasabog ang sinasakyan ninyong kotse kapag nagkasama kayo. Diba? Well, di na nag-iisip pa si Kenneth nang idadahilan ng biglang magsalita ulit si Avia. Bye na nga sa inyong dalawa. See you there. Mabilis na sabi nito. Umalis na ito bago pa makapagprotesta si Kenneth. Napangiti siya sa katusuhan ni Avia. Kasama na nito ang kasintahan at magkahawak pa ang mga kamay na nagtungo sa parking lot. Hanggang ngayon ba? May pagnanasa ka pa rin kay Paulo? Tila naiinis na tanong ni Kenneth. Binalingan niya ito. Hindi ako nagnanasa sa kanya. Humahanga lang. In short, crush. Pagtatama niya. Tinitigan siya nito na tila naiirita sa sinabi niya. He's taken. So, humahanga lang ako. Okay? Wala namang masama roon. Si Avia nga, hindi nagagalit sa akin. Ewan ko sa iyo. Tinalikuran na siya nito. Mabilis itong naglakad palayo, kaya pagod na pagod siyang kakahabol dito. Nang tumigil na ito sa harap ng sasakyan nito, ay kinumpronta niya ito. Ano bang problema mo? Daig mo pa ang nagme-menopause sa tindi ng tupak mo. Bumuntong hitinga ito at binuksan ang pinto sa passenger seat. Forget it. Sumakay ka na. Tinitigan niya ito bago siya sumakay ng kotse nito. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.